Welcome back mga sir. Ngayon ay may aayusin tayong isang hair straightener or plansa sa buhok. Sabi ng may-ari is pawala-wala daw ang kanyang power. Minsan mamamatay, minsan meron. So ito po ang kanyang power button. Try nating i-press. So okay naman, meron naman siyang power. So kaso yan, bigla po siyang nawawala. Try natin on uli. Yan, meron na naman. Tapos galawin natin tong kanyang wire. So nawala. So sa palagay ko dito po ang salarin nito sa kanyang power cord. So unplug natin at ating kalikutin. Una, ito ang ating buksan. Ang tigas. Ayun. So ito, sungkitin lang natin to ng matutulis na bagay at kakalas to. Yun, tumalsik pa. Sa kabila din, same lang din para ma-access natin ang kanyang pinaka shafting. So ganyan po ang pagtanggal nitong kanyang pinaka joint shafting. Sundutin natin para makuha natin at maghiwalay itong kanyang dalawang heating element. So ito, tatanggalin pa natin to para makita natin ang mga wiring sa loob. At ito ang kanyang board sa loob. Okay naman, wala tayong nakita na sunog. So ito ang kanyang pinaka-join papunta sa kanyang AC cord. Tanggalin natin to at para ma-check up natin tong kanyang pinaka-cord. Bali ito po ang kanyang dalawang contact mechanism. Itong dalawang to. Minsan dito po yun naglulos. Sa katagalan na gamit, naglulos itong sa gitna. Either itong sa gilid. So ito po kasi ang dalawang line mula sa ating AC cord na papuntang 220 volt. At mula sa ating AC cord, ito po ang kanyang contact partner. Gamit lang tayo ng tester at i-set natin sa buzzer mode. Yan, nag-buzzer po. Bali, maglagay ako ng jumper dito para doon na lang tayo sa kabilang dulo mag-test. Hindi tayo mahirapan. So ito ang pinaka line 1 at line 2 niya. So yan, meron kung galawin, pawala-wala. So dito lang ang sira sa plancha na to. Yan, kung napansin nyo parang nabali po siya at lumalambot. So try natin tong putulin para makita natin kung talagang may putol ba doon sa ilalim. Yun, isa na lang ang wire na hindi putol, yung isa ay putol na. So yun pala ang pinakadahilan. So napakasimple. So kuha na natin ang problema. Ngayon ay naidugtong ko na, hininang ko na lang at maglagay tayo ng electrical tape. So bali siguradoon lang natin mga sir na hindi po mag-short yung ating pinagdugtungan. Balik lang natin to kanyang dating pampatibay na rubber bolts. Tapos naglagay ako ng sa PL plug na metal para support po dito sa ating dinugtungan. Tapos maglagay tayo ng stick glue. So once na sa katagalang gamit nito mga sir ay alam kong dito rin ito masisira.
once na mangyayari yon, wala na tayong magawa kundi alisin na lang natin itong kanyang pinaka-contact na para mag-ikot-ikot po ang cord na to habang ginagamit. So direkta na lang sa susunod na repair nito. So since naidugtong na natin, gamit ulit tayo ng tester para ma-test natin kung wala bang short. So yan, meron. Dito, wala. So ibig sabihin, walang buzzer, wala po siyang short. Okay ang pagkadugtong natin. So balik natin to mga sir para makuha na sa may-ari dahil may beauty parlor po kasi ang may-ari nito. So okay na. Ito, balik na natin sa paghinang. By the way, itong trouble na ito mga sir, hindi ko sana to i-share dahil napakasimple lang. Pero para po sa mga nag-home DIY, nagre-repair sa kanilang mga sariling gamit sa kanilang mga tahanan, ay napakalaking bagay po nito. May guide po sila kung paano ito maaayos, or even sa pag-open nga nito, yung iba nito ay nahihirapan. So mas mabuti nang may guide sila through this video. At hanggang dito na lang po mga sir. Maraming salamat sa oras nyo. This has been your 59 TV. Thank you. Happy New Year to you. Thank you.